Yon, kamusta mga boss? Welcome back muli dito sa ating channel, ang Kanta Kwento. Alright, so ngayon nga meron tayong re-reactionan na ano natin to, na gusto natin itama na dati natin ginawang about kay Neisha. And then i-react na rin natin or komenta natin yung mga highlights na ipon ko dito, no? Sabay-sabay natin panoorin, sabay-sabay natin i-reviewin. So itama natin kung ano yung mga mali at kung ano yung mga dapat ayusin. Okay ba yan? Okay. So yun nga, bagong natin i-start yan, gusto ko muna mag-like, share, and subscribe po sana yung mga unang-una, yung mga bago lang po dito sa ating channel. Pati na rin sa ating Facebook page. Yan. In-comment nyo na rin kung taga saan kayo para malaman natin kung hanggang saan maabot ang kwento natin ito. Yeah. So siguro huwag na natin patagalin pa, and shoutout sa mga nasa comment section, sa mga kapwa ko content creator dyan. Alam nyo na kung sino kayo. Start na natin to. Let's do this. Ito. Let's play. Ito yung old videos ko na ginawa. Actually, dito may mga mali ako dito. Itama natin. Ayos ba yan? Okay, let's go. Hindi ko alam kung kailan ko in-upload to. Hindi ko na-check. Siguro taon na. Intro. Mahina, no? Lakasan natin. Ito yung pinaka-favorite ko na lead guitar ni Neisha. Napakaangas ng tunog. Sabay napakaangas nga rin. Kamusta mga boss? Welcome sa aking munting channel, ang Kanta Kwento. Papakilala ko nga mga kakwento, ang para sa akin na pinakamagaling. Ito, ginawan ko siya ng ganito kasi gusto ko siyang gawa ng special dahil nagagalingan ako sa kanya. Ginawa ko siya, nag-research ako, nanonood ako ng mga interview, ganyan. Kasi si Neisha talaga yung pinapanood talaga ng una sa lahat nung hindi pa sila ganun kakilala. So kaya ginawan ko siya nito. So sige, pagpatuloy natin. Mag-solo guitar sa henerasyong ito, yan nga ay si Neisha. Welcome sa aking munting channel, ang Kanta Kwento. Papakilala ko nga mga kakwento, ang para sa akin na pinakamagaling. Mag-solo guitar sa henerasyong ito, yan nga ay si Neisha. Yan, kaya ako nasabing siya yung pinakamagaling sa henerasyon na to. Dahil, yun nga, ilang taon pa lang siya rito, nag-start siya 14, 13, yan. No? So kaya nasabi ko yun. And then, comment nyo na lang kung sangayon o hindi kayo sangayon. Ng family band na Ito, Neisha. Yan pa yung pagkakilala ko sa kanya noon, Neisha. Ito, feeling ko, content ko to mga nasa ano pa lang sila noon mga 40k subscribers, ganyan. Souls. Pero bago tayo mag-start, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, subscribe. ay hingin ko po muna ang inyong subscribe dito sa Grabe, no? Nakaka-nostalgic yung sarili mong video. So, dito, i-review lang natin to. Kung may tama at mali at i-react natin yung mga lead part na inipon ko dito. So kung hindi kayo busy, samahan nyo ako. Let's go. ating channel at sa ating FB page bilang suporta at paki-comment kung asan ka ngayon upang malaman ko kung hanggang saan nakaabot. Ang kwento natin ngayon, maraming salamat. Thank you. Naglikom nga ako ng mga clip ni Neisha, mga kakwento. Background lang muna tayo kay Neisha about sa kanya. Si Neisha nga ay pangalawang anak nila Daddy Sekan. Yes. At Mommy Shi na pinanganak siya. Noong 2010 sumunod siya sa Hindi ko pa alam yung date kasi nun. So 2010, April 14. Yan. panganay na si Naces nagsimula nga itong mahilig sa So kung mali ako, tama nyo ako mga kakwento. Basta alam ko April 14 siya. 2010. gitara noong mga panahong sinasama silang magkakapatid. Sa ensayo nila Daddy Sekan at Mommy Shi sa banda nilang State of Grace PH at dun nga ay nag-umpisa siyang magpakita ng interest sa paglalaro ng gitara at sinuportahan naman siya ng kanyang mga magulang dito. Si Ney siya yung siya yung unang-unang nakitaan ng nila Ma'am Sheena ng interest sa paggigitara. And then yun, nagsunod-sunod na. Hanggang sila, yun nga, sinasama sila sa mga gig. Yan. Kasi mag-asawang si Kan at Sheena, talagang banda mga music life sila ng mga panahon na yun. Although kahit may mga work sila na
night, tawag ito day life nila. At hanggang ito na nga siya ngayon patuloy improving ang kanyang mga skills. Dito hanggang sa masasabi ko na sa murang edad nga nito ay tunog professional na nga. Yes, Sa pag tunog professional talaga para sa akin. Titignan mo lang siya parang walang kamuang-muang, pero pagka bumirada na talaga halimaw. gigitara lalo na nga pag silang apat na magkakapatid lang ang nagko-cover ng mga kanta dito, nalalabas niya ang rock na genre niya sa tugtugan. Yeah, kaya nasabi ko na pag sila kasi dito, syempre hindi natin may iwasan, si Ma'am Sheena pa rin yung influence nila dito sa pagko-cover ng kasama sa song choice, di ba? Hindi katulad pag sila talagang syempre magkaka-genre, magkaka-edad, yan. Kaya yung mga Paper Dot sa Milo and the Sparrow, di ba? Doon talaga, meron nga si Nesha, di ba? Nag-headbang, guitar spin, di ba? So, sa Mission Souls, hindi naman nagagawa yun, di ba? Tama. So, iba rin pagka magkaka-level yung ng genre or ng vibes yung magkakasama. Halika mga kakwento at samahan niyo ako tunghayan ang kanyang mga guitar highlights. Ito na yung highlights. Nainipon ko para sa inyo, halika at simulan na natin. Okay, tara, let's go. Panoorin natin tong highlights. Dangerous. Take note, itong mga clips na to, hindi pa sila ganun kasikat nito Yan yung mga clips na yan. Kumbaga ngayon na lang uli yan talaga nabubuhay na, ginawa pala nila to, ang galing pala nila talaga, Yan. Kaya late yung mga million views nila Ito na lang Oo. Lakas pa. Excuse me. Yeah. Ayan yung ito guys, mga kwento. Ito yung mga sinaunang t-shirt nila na binibenta or mini merchandise nila. So, kung meron kanya kakakwento, i-comment nyo kung sino meron nito. Yan. Family band yan Beatles. Yan, nakabili akong t-shirt sa kanila, 2020, pa yun 5. Oo. Mga bandang May, ganyan, May. Next. Favorite ko, tarpa akong ganito. Rolling. OPM. Or Tagalog song. Speaking of mga kwento, na-recognize sila ni Aya. Yung vocalist ng tao ba Imago. Yan, na-recognize sila dun sa nagagalingan sa kanila sa Facebook. Yan, nag-comment dun sa isang nila. So, napaka sarap sa pakiramdam bilang ma-recognize ka ng hinahangaan nyo at kinoveran nyo ng kanta. At join guys sa Mission Souls Army, doon yung may mga behind the scene or mga balita doon. Doon yung malalaman niya. Nasa description sa baba. Yeah, ang galing. Palakpakan natin. Yeah. Ito ang first million views nila.
kung makikita nyo talaga noon pa, hindi pa sila ganun kasikat, hindi pa sila ganun kakilala. Nagpe-perform na talaga sila sa big stage, no? Yan, ganyan sila. Ganyan sila kalupit. Pero, ano yun? Anong event ba? Peace, Love, Pizza, parang ganun. O, Hysteria. Grabe yun. Grabe, no, kay Nesha tayo nakaano, pero sa husay na lang lahat, napapafocus tayo sa lahat, ano. Grabe. Maganda to. Yeah. Yun, ako nabibiting kayo sa mga highlights natin. Punta kayo sa Mission Souls, sa official ha, wag sa mga yung mga nag-impostor sa kanila. Doon kayo sa official para masuportahan natin sila. Mapakinggan nyo ng mga buo itong mga highlights na to. Yeah. I love rock and roll. Yun dito baliw-baliw yung mga foreign reactor dito sa cover na to nila lalo na sa guitar solo nito ni Nesha. Grabe yun. Grabe yung ito. Pakinggan natin mo. Kung isa sa mga favorite ko. Iniisis ko sa likod Masasabi ko ang karisma at husay ay taglay nga niya siya sa larangan ng paggigitara sa henerasyong ito at pang mabibigat na mga tugtugan na nga ang kanyang kasanayan sa kanyang murang edad na 14. Kaya ano pa kung sa mga darating na mga panahon sa hinaharap. Kayo ba mga kakwento, ano ang favorite guitar solo nyo ni Nesha? At napahanga din niya ba kayo? So ako na magtatanong sa inyo nito mga kakwento. Kayo ba, ano ba mga favorite na kumbaga pag sinabing Mission Souls, pag sinabing Nesha, ano yung tumatatak sa inyo na ginawa niyang lead guitar or kinover sa cover nila ng part ng lead guitar? Comment nyo nga mga kakwento, pag-anoan natin. So yun, anyway, meron nga pala tayo dyan mga kwento sa mga nandyan, mga nanonood ngayon. Meron tayo sa community natin na poll question, baka pwede yung magpatulong sa inyo. May votes yan, mag-votes kayo doon. Gusto ko lang malaman talaga. Mamaya tignan nyo na lang doon. And then yun, Nesha, para sa akin number 1 guitarist, kahit banggitin nyo pa yan, sila Nene Royal, sila Petty Rock, sino pala sila yung mga Lexi Rose, Nesha pa rin ako, although siguro magagaling talaga sila yung mga iba, pero advantage kasi sa akin Pilipino ako di ba? So pero kung technicalan lang talaga, kung may mas gagaling pa kay Nesha, siguro sa inyo sige, okay lang. Pero wala na akong ibang Nesha para sa akin, palakpakan natin si Nesha. So yun,
Kung meron kayong comment and reaction sa baba, basahin ko lahat yan at magkita-kita ulit tayo sa next vlog, and then yung all question, mga kwento, sagutan nyo. Yung gusto ko malaman kung ano talaga. Doon nyo na lang malalaman. And then, comment nyo lang kung meron pa kayong mga gusto natin i-content dito, reactionan, kahit ano, no? Kayo ang boss ko, sabi ko nga lagi, di ba? Kamusta mga boss? Yeah. Yan, shoutout sa mga ating mga content creator dyan, mga foreign man yan, Filipino man yan, yan, sa mga friends natin sa Facebook. Join kayo Mission Souls Army, dyan lahat, mga chismisan natin about the Mission Souls, mga behind the scenes, lahat, ha? Para paano ulit. So yun, kita-kita ulit tayo sa next vlog. And then join kayo sa ating channel na 25 pesos lang yan. Doon, meron tayong mga group chat, tsaka natin mga early access ng mga upload, mga chismisan insight, yan, sa mga kahit sino, OPM, Filipino artists, yan. So, tsaka may mga, basta na makikita nyo sa perks, basahin nyo na lang mga kwento. So, muli, pangalan, sana nagustuhan nyo ang ating review, ating tungkol kay Neisha. Nakita-kita ulit tayo sa susunod nating kwentuhan. Ito ang kanta kwento na nagsasabing mabuhay ang talentong Pilipino. Bye-bye. Kanta kwento, sabay-sabay tayo.